is in a very strong position to take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. One such important issue is peace and security. The Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Pangulong Bongbong Marcos, magiging leader sa buong mundo? Paano ito magiging posible? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tanging presidente ng Pilipinas na makakagawa nito? Ating pag-usapan si Pangulong Bongbong Marcos, ang isang makapangyarihang leader mula sa maliit na bansa na uupo kasama ang superpowers na USA, China at Russia sa pandaigdigang lideratura. At ano ang mangyayari sa ating bansa pag ito ay nangyari? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Dumating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Kada rehiyon ang botohan ng UN Security Council sa pagpili ng bansang mabibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, James Romualdez, importante ang posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa UN. Kapag sa tensyon sa Middle East, hindi pa rin daw tapos ang issue sa West Philippine Sea. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang sa UNSC ang Kyrgyzstan. Tahimik ang Malacanang, ngunit sa loob ng pinalamutian nitong bulwagan, isang mahalagang tagpo ang nagaganap. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay humaharap sa mga ambasador ng higit sa 50 na bansa. Pero hindi lamang ito simpleng diplomatikong gathering. Ito ang simula ng isang kwentong maaring magbago sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit bakit napakahalaga nito? At paano ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay nagiging sentro ng usapan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Dito mag-umpisa ang kwento ng laban. Let's discuss first the March visit of the President to New York. Ambassador, I'd like to go back to our campaign to have a seat in the Security Council. What are our chances? We have very good chances. We are actually pitted against Kazakhstan, and I think we have a very good chance of being able to get the seat at the Security Council. We've had the commitments from countries, but of course, in any kind of election like this, it's really a question of consistently moving around. Our foreign minister was in New York not too long ago, and of course, we have our former Secretary of Foreign Affairs, Enrique Manalo, who's now our permanent representative at the UN. He's been going around and he knows most of the representatives of countries in the United Nations. That's the reason why we were very eager to have him there as soon as possible. Precisely, we have because of this opportunity for us to be part of the UN Security Council. Ang United Nations Security Council o UNSC ay binubuo ng 5 permanenteng miyembro, ang China, France, Russian Federation, United Kingdom, at United States of America. Ito ang mga bansang itinuturing na superpowers ng mundo. Pero may puwang pa para sa 10 di-permanenteng miyembro at dito papasok ang Pilipinas. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta ng bawat bansa sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang upuan sa UNSC para sa 2027 to 2028. Ang tanong, bakit napakahalaga ng upuang ito? ng United Nations General Assembly sa Martes, March 10 para manawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Kasabay na rin ito ang pagkampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Makikipagpulong din ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres para pag-usapan pa rin ang Middle East. Magsasalita rin ang Pangulo sa 70th session ng Commission on the Status of Women o CSW-70. Noong Biyernes, natanong ang DFA kung isusulong ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea. I cannot preempt what the President will say, but definitely pag-uusapan po ang international developments, regional developments, at yung mga bagay na makaka-apekto sa ating mga mamamayan. Hindi lamang ito isang pangarap, kundi isang plano. Sa loob ng 60 years, mahigit 14,000 Pilipino na sundalo ang naipadala sa 21 peacekeeping operation sa buong mundo. Ang Pilipinas, bagamat maliit sa laki, ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng kapayapaan, pagbuo ng konsensus at pagkikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Pero ito lang ba ang dahilan? Hindi. Sa ilalim ng liderato ni PBBM,
ang Pilipinas ay nagpatupad ng independent foreign policy na nagpapalawak ng diplomatikong relasyon nito, hindi lang sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito magsisimula ang makapangyarihang kwento. Habang pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos, tila isa-isang nagtatanong ang mga ambasador, paano naging ganito katatag ang isang maliit na bansa? Ang sagot, hindi ito aksidente. Si Pangulong Bongbong Marcos ay isang leader na may malinaw na plano. Ang gawing modelo ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sinabi niya sa kanyang mga salita, "We are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage." One such Oo important mga issue kaibigan, is peace you heard and it right. security. Global The stage. Philippines is Pakinggan pa running natin for a ang ating non-permanent Pangulo seat sa kanyang in mga the salita. United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Ang mga salitang ito ay hindi lamang retorika. Ang Pilipinas ay hindi na simpleng tagasunod. Ito ay magiging isang leader na makikipag-usap sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo bilang kapantay nito. At paano ito nangyari? Hindi nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapakita ng liderato mula sa tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng Security Council. Ang Pilipinas ay nagiging ehemplo ng progreso. At ang resulta, sinusuportahan na ng mga bansa tulad ng Vietnam ang ating kandidatura na noon ay hindi. Ngunit ano ang hinaharap kung maihahalal ang Pilipinas sa UNSC? Ito ay uupo sa parehong mesa ng 5 superpowers ng mundo. Ang isang maliit na bansa mula sa Timog Silangang Asya ay magiging bahagi ng mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Pero bakit ito mahalaga? Dahil ito ay magpapakita na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bansa kundi sa laki ng pangarap at kakayahan ng lider nito. Ang konklusyon, ngayon, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang maliit na bansa. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa ay nagiging makapangyarihang boses sa pandaigdigang entablado. Si PBBM, ang ating Pangulo, ang lider mula sa maliit na bansa, ay handa nang makipagkamay sa mga higante ng mundo. At ikaw, Pilipino, ay bahagi ng kwentong ito. Ang tanong, handa ka na bang makita ang Pilipinas sa mas mataas na antas ng tagumpay? Ang sagot ay nasa ating mga kamay at sa lider na kayang magdala sa atin sa tagumpay na ito. At siyempre, ang lahat ng ito ay magiging posible sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 60 verse 22, ang maliit na bansa ay magiging isang makapangyarihan. Ang mahina ay magiging isang matatag na bansa. Akong si Yahweh ang may gawa nito at gagawin ko ito sa takdang panahon. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagpapaalala na kahit ang pinakamaliit o tila mahina ay maaaring maging makapangyarihan sa tamang panahon. Ayon sa plano ng ating Panginoong Diyos, ang pag-angat ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patunay ng katuparan ng kanyang mga pangako. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong ipakita ang ating kakayahan at malasakit sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Ito ay isang paanyaya sa bawat Pilipino na magkaisa, maniwala at magpatuloy sa paggawa ng mabuti, sapagkat ginagamit tayo ng ating Panginoong Diyos upang maging instrumento ng pagbabago at tagumpay sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, na siya nag-aalaga sa lahat ng mga Pilipino. Kami po ay lumalapit sa inyo ng may pasasalamat at papuri para sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob sa aming bansa. Salamat sa iyong gabay at pagmamahal na siyang nagbibigay daan upang ang Pilipinas
ay patuloy na umangat sa pandaigdigang entablado. O aming Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang iyong patuloy na paggabay sa aming mga lider. Lalong higit sa aming Pangulong si Ferdinand R. Marcos Jr., bigyan niyo po siya ng karunungan, lakas at integridad upang maitaguyod ang interes ng aming bansa. Naway palagi siya maglingkod ng may takot sa iyo at pagmamahal sa bayan. O aming Panginoong Diyos, basbasan niyo rin po ang aming mga kababayan na nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya at pag-asa po mula sa inyo. Bigyan niyo po sila ng puso na nagmamahal sa bayan at nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, alam naming walang imposible sa iyo. Ang maliit ay iyong ginagawang dakila at ang mahina ay iyong pinalalakas. Naway patuloy mong gamitin ang aming bansa bilang liwanag at asin sa buong mundo. At naway sa aming simpleng pagkatao, tulungan kami na maging asin at instrumento rin po ninyo ng inyong pong pagpapala sa aming mga kaibigan at kapitbahay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos na siyang magtatatag ng isang gobyerno na hindi na matutumba magpakailanman. At ito ang aming tinitingnang dakilang pag-asa na kami manahan kasama po ninyo, kasama ng aming mga kaibigan at pamilya sa langit na bayan. Tulungan kami magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Jesucristo na siyang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. At patnubayan po kami at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.